Grace, saan galing yung pera na inihahatid sa mga politiko at para saan daw yan? Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pera ay galing sa kontraktor na nanalo sa bidding para sa politiko na usap ng opisyal ng Department of Public Works and Highways. Diretsahang isiniwalat ni Benjamin Magalong ang malalim na sistema ng korupsyon sa mga flood control projects ng DPWH. Ano umano ang papel ng mga district engineers at politiko? Narito ang kanyang pahayag. Alam mo kasi, itong mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director eh. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na kanya, task description niya eh. Mag-deliver ng pera sa politiko. Iginihalong na hindi lamang mga politiko ang nakikinabang kundi ang mga district engineers na rin umanong nagkakamal ng pondo. Sila na umano ang nagdi-design, nagpaplano at nagbibid ng mga proyekto. Yung DE, yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon, may sarili na siyang grupo ng contractor. Siya na yung magde-design. Siya na pala magpaplano, siya na rin yung magde-design. Siya na rin ang gagawa ng program of works. Siya na rin ang magbibid, magpapabid. Siya na rin ang magbibid. Diba? Siya na rin ang mag-implement. Siya na rin ang magbibil. Siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya na lahat. Diniin din ng alkalde na ang sistemang ito ay nagiging pagsahan kung sino ang may pinakamataas na alok ng advance o komisyon. Ito raw ang nagtatakda kung sino ang makakakuha ng malalaking proyekto. Ay, wala yun. Yung live streaming na yun. Kasi dyan sa mga flood control projects, ang mapipiliin na contractor dyan, kung sino yung pinakamabilis magbigay ng advance at yung pinakamalaking porsyento. Yun ang kwan dyan. Yun ang qualification mo to be able to get to win the bid. Kasi kung titingnan mo, yung mga contractors na iba, kung ang differential lang nila is 2%, 1%, yan, rig yan. Pero kung ang diferensya niya, mga 20%, may lumaban dyan. Sa kabila ng mga panganib na maaari doon ng ginagawa niyang mga pagbubunyag, nanindigan si Magalong na ang kanyang layunin ay magpadala ng malakas na mensahe laban sa korupsyon at para sa mas malawak na pagkakaisa para sa good governance. Aga anumang pangyayari, handa umano siyang ipaglaban ang katotohanan. Handa rin umano si Magalong na dumalo sa pagdinig ng Senado sakaling kunin siyang resource person. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.